Ito po ang pagkakataon mga kapatid upang mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mga kapatid, alam ko lahat wala nang matago sa atin. Ang salita ng Panginoon mga kapatid, ito po'y paalala na lang po sa atin. Tayo po'y pinapaalalahanan ng Panginoon upang tayo po ay maligtas. So ang ating pag-aralan ngayon mga kapatid, ito po ang ating tema, gantimpalaan ang bawat gawa ng tao. Basahin natin sa Awit 62:12. Pakibasa. Awit 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, bukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. Puri po ang salita ng Diyos. Ang Panginoon mga kapatid, nagbabayad sa gawa ng tao. Paano ba gantimpalaan ang gawa ng tao mga kapatid? Kung ang ating gawa ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon, may gantimpala po ang bawat isa sa atin. Kung ang ating gawa marumi o hindi karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon, may gantimpala rin po. Yan, alala natin ang karanang mensahe ng ating preacher kung saan ilagay ang tao mga kapatid sa impyerno o buhay na walang hanggan. Kung ang ating gawa marumi o hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, doon po sa kapahamakan ilalagay ang tao sa nangangalit na apoy. So, hindi pa huli ang lahat kapatid ko sa pananampalataya. May pagkakataon pa tayong gumawa ng mabuti, may pagkakataon pa tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya tayo pinalalahanan ng Panginoon dahil hindi gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mabahag. Kaya gumawa tayo ng mabuti sa Panginoon. Kung ano man ang iyong tungkulin, kung nilagay ka sa Panginoon sa tungkulin na yun, gampanan mo. Kasi sa paggawa mo yan ang mabuti. Kasi may gantimpala kang tatanungin mga kapatid. Sa Roma 2:6 hanggang 7. 2:6 hanggang 7. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri, at nang di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang Panginoon mga kapatid ang nagbibigay ng gantimpala sa bawat gawa ng tao. Kung ang iyong gawa mga kapatid, gumawa ka ng mabuti sa Panginoon, may gantimpala ka. Kung ang mabuti kang mananampalataya, mabuti kang tigasunod ng Panginoon, sinunod mo ang kautusan ng Panginoon, may gantimpala ka sa pagdating na pagbalik ng ating mahal ng Panginoon. Paano ba gumawa ng mabuti mga kapatid? Paano ba gumawa ng kaaya-aya sa Panginoon? Kung sinunod mo ang salita ng Panginoon, kung pinamumuhay mo ang salita ng Panginoon, nakagawa ka ng mabuti sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun po ang isang tunay na mananampalataya. Kung iniiwasan mo ang masama, kung hindi ka patuloy sa masama, ibig sabihin, sumunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ganun ang isang tao nagmamahal sa Diyos. Ganun mga kapatid. Kaya tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon kasi hindi nais ng Panginoon na humiwalay ka sa Diyos. Sa mga pagsubok, mga kapatid na iyong dinaanan, sa iyong dinaranasan, kung pinagpatuloy mo ito, nagtiis ka sa Panginoon, sinunod mo ang lahat, mahirap man ang iyong pagsubok na iyong pinagdaanan, hindi ka nagreklamo sa Panginoon, nakagawa ka ng mabuti sa ating dakilang Diyos. Yeah? Ganun mga kapatid. Alam ko, marami tayong pagsubok sa bawat isa. Hindi nyo man sabihin mga kapatid, pero walang matago sa Panginoon. Alam ko, marami tayong pinagdaanan. Kahit man sa buhay ko mga kapatid, marami rin akong pagsubok sa buhay na aking pinaglalaanan. Pero mga kapatid, sa pagsubok na ating pinagdaanan mga kapatid,
mapagtagumpayan natin ito sapagkat kasama natin ang Diyos. Magpatuloy lang tayo. Alam niyo mga kapatid, nakaraang araw, bilang patuturo na rin, lutang din ang aming higaan mga kapatid, hindi lang sila Pastor Arnel. Kasi grabing dagat. Pero wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Bagkus pasalamatan natin ang lahat ng bagay. Di ba? Ganon ang isang tunay na mananampalataya. Wala kang karapatan magreklamo sa Diyos. Kung subukin ka ng Panginoon na ang iyong pananamit, na pabalik-balik na lang linggo-linggo, pasalamatan natin sa Diyos mga kapatid. Kasi sa pagsamba mga kapatid, no, hindi pagandahan ng damit, hindi pagandahan ng suot, kundi ang pagsunod natin sa Diyos. Ganun ang isang mananampalataya. Hindi payabangan mga kapatid sa pagsamba. Ang pagsamba mga kapatid, kundi pagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin mo ang iyong mga pagkakamali sa Diyos. Ganun ang isang tunay na tagasunod ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos mga kapatid kasi pinaalalahanan tayo. Tinuturuanan tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Ikaw, ako, mahal tayo lahat ng Panginoon. Patuloy tayo sa 1 Corinto 3:8. Corinto 3 verse 8. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Corinto 3:8. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So kung nagtanim ka ng mabuti sa Panginoon, kung nagtanim ka ng mabuti sa iyong pananampalataya, aan ka ng gantimpala mga kapatid. Ganon ang Panginoon. Kailangan sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Panginoon, kailangan gumawa talaga tayo ng mabuti mga kapatid. Tumanim tayo sa ating mahal na Panginoon. Maraming paraan mga kapatid sa paggawa ng mabuti. Maging sa iyong kapwa, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, nakagawa ka ng mabuti sa ating mahal. Iwasan natin mga kapatid na ang mga bagay na marumi o hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sa labas na sa labas na daw. Sa labas. Hello, parang kaibang mga kapatid walang microphone. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin ang ating buhay na Diyos mga kapatid. Mabuti po ang Diyos mo. Patuloy tayo mga kapatid sa Jeremias 31:16. Maiksi lang ito mga kapatid. Jeremias 31:16. Jeremias 31 verse 16. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ng iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa mga luha, sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik na mula sa lupain ng kaaway. Amen. Purihin po ang Diyos. Iyong pigilin mga kapatid ang iyong pag-iyak. Nag-iyak ka man sa mga pagsubok sa iyong pinagdaanan sa buhay. May gantimpala ka mga kapatid sa iyong mga pagtitis at paghihirap sa Diyos. Ito po ang isang mananampalataya. Kailangan mamuhay talaga tayo mga kapatid tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos mga kapatid.
Iwasan natin ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Sundin natin ang nais ng Panginoon. No? Mahalin mo yung kapwa, kita ka na mabuti sa iyong kapwa. Kahit saan ka man pumunta, magiman sa iyong pamamahay. Kailangan mga kapatid, sundin natin ang nais ng ating mahal na Panginoon. Sa 1 Korinto 3:13, 14. Opo. 3:13, 14. Basahin ko. Sa 1 Korinto 3:13 hanggang 14. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ay magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang bawat gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat sa araw ng magsasaysay. Ang bawat gawa ng tao mga kapatid, mahahayag sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kung gumawa ka ng mabuti, mahahayag yan mga kapatid. Kung gumawa ka ng masama, mahahayag yan mga kapatid sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kahit man, sinabi dito, kung ang gawa ng sino man ay manatili sa kanyang itinayo sa ibabaw na yaon, ay tatanggap ng kagantihan. Ang bawat isa mga kapatid, tatanggap ng kagantihan. Kung ang salita ng Panginoon ipinamumuhay mo, sinunod mo ito, magagawa mo ito mga kapatid. Walang exempted sa salita ng Diyos. Kahit preacher ka man, mangangaral ka man, kung hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon, o kahit ako mga kapatid, hindi ko pinamumuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon, pagdating na ating mahal na Panginoon mga kapatid, hukuman ang bawat isa. Walang exempted ito mga kapatid. Kahit pa magaling ka mangaral, kahit pa magaling ka magturo, kahit pa magaling ka umawit, lahat mga kapatid, kahit sa iyo ang kagantihan, kung hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon. Hello. Kung hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon mga kapatid, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Sa buhay na walang hanggan o buhay na kapahamakan. So piliin natin mga kapatid ang buhay na walang hanggan, huwag ang buhay na kapahamakan. Kasi napakahirap mapunta mga kapatid sa impyerno. Mga ngalit ang ngipin ng bawat isa, no? Napakahirap. Sa huli ang pagsisisi, hindi na pagdating ng Panginoon, sana nagpatuloy lang ako sa pananampalataya. Sana naglingkod na lang ako ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Puro na lang sana. Sinabi natin, preacher, di ba nakaraan? Puro na lang sana. Huli na ang lahat. Kaya ngayon, may pagkakataon pa tayo. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. May pagkakataon pa tayo gumawa ng mabuti. Maraming paraan sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Tuwing linggo, paggawa ito ng mabuti sa pagsamba natin sa ating mahal na Panginoon. Pagpagamit natin sa ating mahal na Panginoon. Paggawa ito ng mabuti. Gagantihan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung mabuti tayong asawa, mabuti tayong ama, mabuti tayong anak, o sumunod tayo sa ating mahal na Panginoon, paggawa po yan ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, isang mabuting bagay ang piliin natin na makagawa tayo ng mabuti sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos na makaalalahanan ka ng Panginoon. Hindi nais ng Panginoon mapahama ka. Katulad ng isang ama, mga kapatid, hindi niya nais ang kanyang anak na mapahama. Kaya pinapaalalahanan niya. Ganon din ang Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kaya sana mahalin natin ang salita ng Diyos, sana paalagaan natin ang pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayo sa Colosas 3:24 hanggang 25. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo.
Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Amen. Alam na natin mga kapatid, kung ating mga gawa ay mabuti, tatanggap tayo ng gantimpala. Kung ang masama, tatanggap din ng gantimpala. Doon nga sa kapahamakan. Diya? Napakahirap mapunta sa kapahamakan. Napakahirap talaga mga kapatid. Madali lang sabihin na, pero na lang yan. Marami akong narinig mga kapatid na, marami kami doon, may mga artista ang kasama doon. Sabi mo lang yun, pero pag maranasan mo na doon, masubukan mo na doon, napakahirap. Piliin na lang natin ang buhay na walang hanggan. Kasi habang buhay tayo doon, magsasaya, wala nang hirap, wala nang gutom, hindi ka na mabilad sa init, hindi ka na magkasakit. Yeah? Maiksi lang ang buhay ng tao mga kapatid. Mataas na ang 60, 70. Kahit maka 75 ka, ulianin ka na yan. Yeah? Napakahirap. So piliin na lang natin. Swerte mo kung makarating ka ng 75. Karamihan nga, namatay 50, 45. Sa lahi namin mga kapatid, may sila ang buhay. Ama ko namatay 50. Oh, yeah. Kung nagbagdoy-bagdoy kasi yung pananampalataya, kung chillax ka lang sa iyong paglilingkod, naku, mahirap mga kapatid. Kahit ako sa buhay ko mga kapatid, lagi kong iniiyakan ng ating mahal na Panginoon. Mahirap maglingkod sa Panginoon mga kapatid. Mahirap sumunod sa Panginoon. Pero sikapin natin pumasok sa makipot na pintuan. Napakahirap sumunod sa Panginoon. Maraming batas, maraming tinuturo ang Panginoon na iwasan mo mga kapatid. Kailangan sa kabanalan, napakahirap. Maraming paraan. Daming ginagawa si Satanas mga kapatid para mabuwal kasi yung pananampalataya, para humiwalay ka sa Diyos. Yeah? Sa ating mga kabataan, daming gawa si Satanas para lang kayo ay maliin lang. Kaya sikapin natin, mapalad kayo mga kabataan kasi nakilala niyo ang Panginoon. Kaya sana ipagpatuloy niyo yan, huwag niyo sayangin ang pagkakataon. Kasi mapalad kayo kasi tinanggap niyo ang mahal na Panginoon. Kaya lahat tayo mapalad kung tayo po ay sumunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayo sa Matthew 10:42. At sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen. Kung nagpainom ka na isang basong tubig sa anak ng Panginoon, mga kapatid, may gantimpala ka mga kapatid. Di ba? Mapalad ka. Tinulungan mo ang iyong kapwa. Yung tulong na yung walang halong pagmayabang, walang halong pagmamataas sa sarili. Ganun mga kapatid. Kung nakita mo yung kapwa na uhaw na, Brad, ito tubig. Ganun mga kapatid. Kahit saan man kayo magkita, kailangan ganun ka rin sa iyong kapwa. Mabuti kang tao. Para makita tayo sa mga hindi mananampalataya, ganun palang mga Kristiyano, ang babait nila. Hindi lang sa loob ng simbahan mga kapatid, mabuti tayo sa ating kapwa, mabuti tayo makitungo. Kahit sa araw-araw nating pamumuhay, mag-iman sa ating kasama, sa ating asawa, mahalin natin mga kapatid sa ating mga magulang. Kailangan mga kapatid, makita sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit sa buhay ko rin mga kapatid, mahirap din gumawa mga bagay na yan, pero tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon kung tayo ay magsisikap sa ating pagsunod sa Diyos. Amen mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Matthew 6:4. Matthew 6 verse 4. Upang ang inyong paglilimos ay malihim at ang inyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Amen. Ang paglilimos mga kapatid, lihim. Hindi ito hayag. Kailangan tumulong ka. Kailangan walang makakaalam. Hindi na tumulong ka. Tumulong ka ngayon. Sabihin mo rin sa kapatid mo na, tinulungan ko yun si brother kasi naawa ko sa kanya. Hindi ganun. Kailangan lihim po. Walang makakaalam, kundi ang Diyos lang. Hindi man nakikita ni brother, hindi man nakikita ni pastor, pero may Diyos na nakikita sa iyong mga ginawa.
Kung naglimos ka sa iyong kapwa, tumulong ka sa sambahan, kailangan mga kapatid lihim. Kailangan walang nakakaalam, kundi ang Diyos lang. Ganun ang isang taong tatanggap ng antipala ng ating mahal na Panginoon. Diya? Ganun mga kapatid. Kailangan lihim. Huwag mo itong ipagyabang. Sa pananampalataya mga kapatid, hindi ito kayabangan, kundi pagkumbabaan sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong karapatan para magyabang sa ating dakilang Diyos kasi nilikha lang tayo ng ating mahal na Panginoon. Wala po tayong karapatan mag-judge sa ating kapwa. Wala po. Kundi ang Diyos lang mga kapatid. Kasi tayo lahat haharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Haharap ang bawat isa mga kapatid. Ito po ay hukuman ng ating mahal na Panginoon. Kung kaaya-aya, kalugod-lugod, o sakdan ang iyong gawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon, makamit mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Sa 2 Timoteo 4:7-8. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. 2 Timoteo. Dos Timoteo 4:7. Opo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Hanggang 8. Opo, mga Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, mga kapatid, nakipagbaka sa sanlibutan, mga kapatid. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng kanyang dinaanan sa pananampalataya o pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Karapat dapat na siyang tumanggap ng kuruna, mga kapatid. Hindi lang si Apostol Pablo, kundi tayo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, matindi ang kanyang pinagdaanan sa pananampalataya. No? Sana ganun din tayo. Sinabi niya nga dito, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Iningatan niya na hindi siya magkasala, hindi siya magkamali sa Diyos. Si Apostol Pablo. Iningatan niya ang mga bagay na marumi, ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ganon si Apostol Pablo. So sana ganon din tayo, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang tigasunod ng ating Panginoon. Ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magkasala. Ingatan natin ang ating mga kaisipan na hindi tayo magkamali sa Diyos. Ingatan natin ang ating mga lakad, mga kapatid, na hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. No? Ingatan natin. Kasi ang tao daling magkasala. Kaya ang tao laging pinapaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi dito sa 8, buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Tapat na hukom. Sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpakita. Hindi lang si Apostol Pablo, no? Kundi tayo. Tayong tigasunod ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tatanggap ng putong na kuruna o buhay na walang hanggan kung susundin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kung mamuhay tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Ganun, mga kapatid. Lahat tayo magtatagumpay. Sundin lang natin ang mga pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Sundin lang natin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Sa ating huling talata, sa Apokalipsis 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Amen. Purihin po ang Diyos. Nagmamadaling pumarito ang ating mahal na Panginoon, mga
Sabi niya dito, basahin ko lang dito. Narito ako'y magmadaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Nasa Panginoon mga kapatid ng gantimpala upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Amen? Di ba? Nagmamadaling pumarito ang ating mahal na Panginoon mga kapatid. Kita mo naman ang ating mundo ngayon mga kapatid. Digmaan. Di ba? Bagyo, baha. Grabe. Gawa na yan ng Panginoon mga kapatid para ang tao mga kapatid ay paalalahanan, no? Para hindi magpatuloy sa gawa ng masama. Kaya lahat ng iyong mga ginawa, lahat ng iyong mga paghihirap, may kagantihan na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Piliin natin, inuulit ko sa inyo mga kapatid, piliin natin gumawa ng mabuti. Hindi lang sa inyo, maging man sa akin, maging sa lahat ng tagapagturo mga kapatid. Kailangan gawin natin ang mga bagay na gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun po ang isang tunay na mananampalataya. Tatanggap ka. Kailangan maging karapat dapat kang tumanggap ng gantimpala ng ating mahal na Panginoon. Kailangan maging isang sakdal o maging kang isang mabuting mananampalataya sa Diyos. Kaya sana mga kapatid, ang salita ng Panginoon na ito po'y nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo at tayo po'y umawit at ibigay ko pag-awit sa ating pastor. Huwag po tayong masaktan mga kapatid sa salita ng Diyos. Kung nasaktan ka man sa salita ng Diyos mga kapatid, mahal ka ng Panginoon kasi pinaalalahanan ka ng ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Panginoon mga kapatid, paalala lang ito sa atin para po tayo mga kapatid ay matuto at sumunod sa salita ng Panginoon. Ito po ang pagkakataon mga kapatid kung paano natin isuko ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Huwag po natin hayaan na lalabas lang tayo sa bahay dalangin na ng ating mahal na Panginoon at aming Lord. Kailangan mga kapatid, tanggapin mo ang salita ng Panginoon. Kailangan mga kapatid, dapat maramang mo ang presensya ng Diyos sa ating mahal na Panginoon. Sinabi nga sa banal ng kasulatan, 2-3 natatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa ating kinakupan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon, mahal tayo lang ng Panginoon, kaya tayo pinaalalahanan ng Panginoon. Kaya ito ang pagkakataon mga kapatid na tayo'y umawit at sandali naman tayo umawit. Lord, tinataas kita Panginoon sa mga pagkakataon ito at pinagtis. Purihin ang buwan at higit ng iyong katigas at tapat. Salamat Panginoon sa iyong mga anak Panginoon. Narito Panginoon na iyong pinaalalahanan. Dalangin ko sa iyong Panginoon kapag dalangin mo kami sa mga pagkakataon ito. Ibuhos mo na kinangamang yung pag-ibig sa iyong mga anak Panginoon at pagkakasin mo. Ano madaman namin ang blessing sa iyo. Lord, ikaw ang aming pagkakataon at ikaw ang aming pagkakas. Iyong dakilang pag-ibig Panginoon. Alam ko na rin ito sa aming kalagitnaan. Kaya purihin ka dakilang Diyos tinataas. Tayong lahat ay umayin. Hallelujah.
Sa
salamat sa mga pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na iyong pinalakas, Panginoon. Salamat, dakilang Ama, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na aming nalakas mga pagkakataon ito, Panginoon. Habang kami nabubuhay, Panginoon, pagtibayin mo ang bawat isa. Pagtibayin mo, dakilang Diyos, ng aming mga mananampalataya, Panginoon, sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming pinagdaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iglesia dito, Panginoon, at paano ang iyong mga anak, Panginoon, patuloy sa pananampalataya. Patuloy sa pagsunod na isunan mo, dakilang ang pagmagamit namin ang iyong gatimpala, Panginoon, na isunan mo. Kaya mahalibos kitang pinataas, Panginoon, pinaparangalan sa mga pagkakataon ito, Panginoon. Sa iyo lang ang karangalan, ang kaluwalhatian, ang pagluwalhati, ang pagsabi. Walang ibang aangkin ito, Panginoon, kundi sa iyo lang, Panginoon, pinabalik namin ang puri para nga, Panginoon, sapagkat sa iyo lang ang Panginoon. Kaya nararapat lamang sa iyo, Panginoon, ibalik ang karangalan, ang pagluwalhati, ang pagsabi. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, nakakita ko po dito sa aming at pinagalaw ko po sa God bless you, Brother Mark G, sa pagdala ng salita ng pinakamahal ng Panginoon. Hallelujah. God is good. All the time. Talagang pakabuti ng Diyos na tayo po ay tinuturuan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na sa pagbabalik po ng ating pinakamahal. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at tayo po ay narito sa Nambagan muli, napakakunti na ng mahal ang ulan sa bangka ng mahal. Kaya pagtulungan po natin ito at sa tulong nating mahal na Panginoon matatapos po ito. Mga kapatid, baka hindi abutin yung natapos itong taon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya piling ko po ang awit sa ating Sister Amanda sa mga kaloob.
sila sa pagdala ng awiting makalangit para sa mga kaloob at bibigay kong panalangin sa ating preacher meet. Praise the Lord. Hallelujah. Sa muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapala na binigay. Salamat, Panginoon, narito ang mga ambagan namin para sa bangka, Panginoon, upang matapos na aming mga bayarin. At upang ang bangkang ito, Panginoon, ay magamit ng iyong mga manggagawa na magpalipana na iyong mga salita sa bawat isla ng Palawan, Panginoon, kung saan na marating. At lalong-lalo po, Panginoon, salamat po. At ingatan mo rin po ang mga iyong manggagawa habang sila ay naglalakbay kung saan man sila pupunta sa mga isla dito, Panginoon, upang dadalhin ang iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakarinig o hindi pa tumanggap sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy kang magpapala sa bawat isa, lalo-lalo na sa laping kabahit, Panginoon, na lahat na ito ay matapos na at upang ang mga congregation ay patuloy sa praise the Lord, hallelujah, praise God, sa pagsamba at panampalataya sa bawat isang Panginoon. Salamat po, at ito ay aming dinalangin at binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo lang ng Jesus. Amen at amen. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you, Pastor Ray, sa panalangin. Hallelujah. At tayo po itarako sa paalala, mga minimahal, ang ating song leader sa sunod na linggo, si Pia. dumating na ba si Sir Pia? Wala pa. Sino yung sunod? Si Lilin. Sister Lilin Ribanyo ang susunod na song leader at ang ating mensahe, ating Pastor Armel Puso, President. At tayo po ay nandito na sa pansamantalang pagkatapos. Binigay ko pong isang awit at closing prayer sa ating Brother Roldan Garcia sa kanyang papagkatao. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Pwede pa natin give thanks.
espiritual na pananampalataya, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga kapatid namin na ito, Panginoon. Patuloy kami Panginoon humingi Diyos ng iyong gabay, iyong patnubay sa isang linggo muli, Panginoon, na nagkaan sa iyong buhay, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan, Diyos. Patuloy mo palakasin sa aming buhay, Panginoon. Patuloy namin inaasahan lahat ng mga pagpaparan ng mga Panginoon. Ikaw, Diyos, patuloy mo bigay ng palakas sa aming Panginoon. Nasa panahon ko yung pag-iwalay, Panginoon. Ikaw, Diyos, patuloy magpalag sa aming Panginoon, sa aming mga kain ngayon. Sa manghaling ito, Diyos, patuloy natin salamatan, Panginoon. Ikaw, Diyos, magpalag, Panginoon, sa naghain, Panginoon. At Panginoon, Panginoon, sa aming tigapangunan at ito, Diyos, patuloy, Panginoon, palakasin mo. Pagit, Panginoon, sa kanyang pangunan, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos, at ang papulit at patuloy na pinabalik namin sa ito, Panginoon. Amen.